JTech Moto, for this vlog, share ko sa inyo yung ating vlogging setup. So ito ay para sa mga aspiring vlogger dyan, moto vlogger. Papakita ko kung paano ko to sinetup. So ito yung bagong bili natin na mainit-init pa na bagong labas na 360 camera. Pakita ko sa inyo kung paano ko to sinetup sa ating helmet. Kaya tayo bumili nito, ang issue ko kasi, ang major concern ko pag nagbo-vlog, lalo na sa panahon natin ngayon, laging maulan. So, kailangan yung camera mo sa waterproof. Anytime ready ka. Kasi once na nagbo-vlog ka, tapos bigla kang buhusan ng ulan, so sira yung camera mo. Una, pakita ko muna sa inyo kung bakit tayo nag-upgrade nitong DJI Osmo 360. Pakita ko sa inyo yung ating camera setup before na GoPro. Actually, ginagamit ko isa GoPro 9. Ayan. So, ito yung GoPro 9 natin. Ayan, naka-case siya, no? Case. So makikita nyo, ang GoPro kasi wala siyang Bluetooth or wireless connectivity sa mic. Okay? Ang mic niya, talagang, ito pakita ko. So ito yung helmet natin. So ito yung ano niya, kung paano siya nakakabit. Paano tayo nagbablog. So ang tagal ko na nagbablog, nakikita nyo naman. Ito yung setup natin sa GoPro. So nakakabit siyang ganyan. Kita nyo yung wire, may wire siya. Tapos yung mic nito nandun sa loob ng helmet, doon sa mismong bibig ko. Kaya minsan pagka talaga nagbablog ako, pati paghinga ko, no, sabi nila minsan hihingal daw kasi talagang nandito talaga yung mic dinig na dinig talaga. Okay? So dito mapapansin nyo, ang pinaka-major concern natin, lalo pat tag-ulan, kita nyo expose yung mga butas dyan ng mic, no? Tapos at the same time dito rin, ayan, expose siya. So pag binuksan pa natin ito, ayan o, kita nyo yung battery, exposed, di ba? So hindi siya waterproof. So even yung GoPro, alam natin talaga waterproof. Pero once na sinetup mo siya na merong mic, kinabitan mo ng mic, hindi na siya waterproof. So like yung nakikita nyo ngayon. So iba, nakikita ko sa mga vlogger, no, na nagbo-vlog na using GoPro, talagang sinusuputan pa nila, pinaplastikan nila, tapos hindi sila makapag-video dahil syempre heavy rain. Ayan, so kaya talagang hassle sa part ng mga, lalo na kung meron kayong kailangan i-capture na video na hindi nyo na-capture because nagwo-worry kayo baka masira yung camera nyo, pero sigurado ako masisira talaga. So then pakita ko naman sa inyo yung setup natin ng wireless, kung bakit tayo nag-upgrade. So, worth ba ito? Ginagawa natin. So, para mabigyan lang kayo ng mga better mga vlog videos. So, ginagawa natin ito. Ito mismo, pwede nyo na ito ilubog sa tubig Mag-dive kayo up to 10 meters deep. Kung yung lubog nga, kaya nito. So, what if pa yung yung ulan-ulan lang. So, kayang-kaya siya talaga. Kaya meron siya talagang hard case, no? And hard case. So, kaya miski ma-drop, protected siya. So, ito pala yung setup sa camera, no? Ito kasi, hindi siya included. Ito. So, binili ko to sa Shopee. So, para pumasok siya dito, kasi hindi siya, unlike ng GoPro na ganito yung, niya, na common. Yan. Kaya bumili tayo nito para yun yung ilalagay natin dito. Tapos, doon sa helmet, ito naman yung setup ko. Ayan. Nakadikit lang yan. Ano ba pangalan na to? GRX, no? GRX, ayan. Ang tibay na itong dikit na to. Katagalan, talagang nalaglag to. Pero mapapansin nyo, may tali. Ayan. Tapos nakatali yan dun sa ko. Ayan. So, itong tali, yung sasalo. So, nangyari sa akin yan, yung GoPro ko mismo, nakabitin lang siya dito. Protected ka naman dahil dun sa pinakaano niya. Ito, yung tali na to. Kung hindi, wala na akong camera nun. Warak-warak na ako, miski napulot ko pa yon. So, yun yung ikakabit natin dito. Yung binili natin sa Shopee or Lazada, yan, ganyan. Pakita ko sa inyo. So, yan. Okay. Ayan yung setup natin. So, ito yung galing sa Osmo 360. Ayan. Tapos, dyan mo siya kakabit. So, magnetic, nagmamagnet kagad siya. Yan. Pag narinig nyo yung stop na ganon, ayan na siya. Diba? So, ito mga ka-JTech, yung vlogging setup natin. Ayan, no? Diba? So, waterproof. Kasi, wireless siya. So, wala kayong nakikitang wire. So, unlike yung pinakita ko una sa video,
na yung GoPro natin, so yung mic niya, naka-wired siya. Exposed pati yung sa battery. Pero this one, talagang wala kang makikita. So, paano naman yung mic? So, explain ko naman sa inyo paano yung mic nito. Okay, bumili tayo ng DJI mic. Ayan, DJI mic mini. So, ito yung case niya. Tapos sa loob niya, meron siyang kasamang, ayan. Meron siyang kasamang receiver. Ito. So, actually, ito receiver, hindi na natin ito magagamit eh. Tapos ito yung parang, ito yung mismong mic, no? Mini, di ba? Mini siya. So, yung nakikita nyo dito sa ano ko, ito yung DJI mic na unang labas ng DJI mic, no? Ito yung mini. So, mas maliit siya. Ayan. Actually, may nabibili nitong isa lang eh. No? Dalawa yung binili natin kasi isa kay OBR. Okay? So, yung isa, lalagay natin dito sa helmet natin. Tapos yung isa, lalagay natin sa helmet ni OBR. So, syempre, pag nag-talk kami dalawa, nag-usap kami, parehong ito, nakaka-receive ito at tina-transmit niya dito sa camera. No? So, parehong DJI yung binili natin kasi para yung compatibility issue, so wala tayong ganong issue doon. Kasi pareho silang same brand at talagang 100% connect. Ito, sa setup na to, di na natin kailangan itong mic na to, itong kabitan na to. So, kaya tinatago ko na lang to in case backup lang kung gamitin ko si GoPro. So, still, yun, pwede pa rin siya, di ba? Nakapasok lang doon sa loob yan, nakasiksik lang doon sa foam. O, nakatago na lang siya. Okay. So, mapapansin nyo, ito, wireless to. Connected siya dito wirelessly. No? Walang any wire. So, nandito lang siya. Nilalagay ko lang dito sa loob. Kiniklip ko lang kasi ito, may clip ito eh. Ano, clip. So, dun sa loob, pwede nyo siyang i-clip lang. So, nakatapat yun dun sa bibig. Kaya minsan pag nagbablog ako yun, pati hingal ko, pati hinga ko, naririnig kasi dahil talagang nakatutok talagang ganyan yan sa loob eh. Diba? Nasa chin talaga. Tapos ito pala mga ka-JT, kasi pagka nagra-ride tayo, hindi maiwasan talaga yung wind noise. Meron tong kasama si DJI mic na para sa wind noise. So ito kasama to, i-clip nyo lang to dito. Yan. Yun. Pag nag-snap na ganon, yun, naka-clip na siya. So ito, any wind no, na malakas, hindi siya maririnig doon sa mic kasi dahil sinosuppress na itong ano na to. So yun yung lalagay nyo. Yan, lalagay mo dito. So any wind noise, minsan kasi pumapasok sa helmet, di pa rin maiwasan no, yung wind. So yun, hindi siya nasasama kasi ingay nun pagka kasama yung naririnig yung yung hangin. Talagang lalo na pag naka-expressway kayo na sobrang lakas ng hangin talaga. Rinig na rinig sa mic yun. So pagka merong ganito, so wala. Like ito, meron ako nito kasi naka-electric fan tayo, mainit dito sa labas. Ayan. Naka-electric fan tayo. So hindi naririnig yung yung wind nung electric fan. So kaya nilalagyan natin itong ganito. Yan yung suppressor sa wind noise. Okay? Kita nyo, di ba? Wireless. Kahit gaano kalakas ang ulan yan, tapos pag sinarado mo pa tong visor mo. So, di ba? Ayos. So ito, share ko lang sa inyo kung bakit tayo nagpalit. Ito yung GoPro natin, kung bakit natin pinalitan ito ng 360. Kasi minsan ang problem nito mga guys, no. Minsan talagang meron ako isang vlog talaga na nasayang talaga. Nakakala ko nakapag-capture ako ng minsan may isang raider talaga na 150 na nakipagkarera sa akin. Sayang, sabi ko, ang ganda sana nun, pwedeng pang content. Pero mo, big bike, kinarera ka na isang Raider 150. So, ang nangyari, nakatungo pala to, nakatungong ganon. Nakatungong ganon. So, ang nangyari, hindi siya nakita. Hindi nakita yung video na yon. Kasi dapat nga nakaganyan siya eh. So, minsan, hindi mo siya napapansin. Minsan naman, sobrang taas. Nakaganyan. So, kita langit. Tapos, meron naman, nakatungo, kita naman ang lupa. So, hindi na nakita yung yung Raider na dapat pwede kong ma-share sa inyo at ma-content natin.
Kasi nga, dahil nga nakatungo siya. So, na-waste talaga yung video. So, ano naman yung connect nito sa 360? So, pag 360 kasi, mapaganyan yan, mapataas yan. So, kontrolado mo. Kasi nga, ang kuha niya talaga, 360. So, lahat. Langit, lupa, front, yung side dito. So, pinaka dito sa gilid na to, lahat kuha niya. No? Kahit anong posisyon, kahit anong angle yan, nakaganyan. So, wala talagang sayang. No? Sabi nga nila, pwede nga daw pang, ano to kung meron kang secretly na gustong kuhanan, hindi mo kailangan lumingon na ganon para kuhanan siya kasi obvious yun. So, miski nakadiretso ka lang ganyan, kung meron ditong gusto kang kuhanan, kung ano man yun, na yun, makukuha mo siya. Kasi dahil nga 360 siya So, lahat ng surroundings mo, kuha niya. So, makukuha mo yun sa post-editing. Kasi, tanong niyo siguro, paano mo na ililiko-liko yung camera? Umiikot ba yan? Parang, ganun ba nangyayari? Umiikot-ikot siyang ganun? Hindi siya. So, nakapix lang siya. Doon sa post-editing, doon ka mamimili kung ano yung scene na gusto mo makuha. Kung yung nasa front, yung panel mo, yung side, no? So, lahat kuha niya. So, yun yung kagandahan pagka 360. So, walang sayang. Walang sayang na video sa'yo. Tapos ito, mas maganda, dahil pareho silang DJI, yung mic na nasa loob, saka itong DJI na to makikita mo yung indicator. Meron siyang indicator na voice na gumagalaw-galaw siya. So, meaning, malalaman mo na talagang nagre-record siya ng sound from the mic. Okay? So, hindi rin masasayang. Kasi sayang din kung nagbablog ka, tapos yung kwento mo, hindi na-record. Dito, meron ding indicator. So, why parehong brand yung kinuha natin? Okay, siguro ito naman yung last na tanong niya, no? Bakit DJI Osmo yung kinuha natin? Why not Insta360 X5? Ito kasing sa akin, no, matagal na to. Ano to Insta360 One X2. Diba? Meron na X5 ngayon. Yun yung pinaka-latest na pangtapat dito sa DJI Osmo 360. Ito kasi, yung 360, Osmo 360, mas lighter siya than doon sa X5. So, mas magaang ito. Okay? So, mas makikita niya naman, mas maliit siya. Then, compare dito na mas mahaba. Tapos ito, mas higher yung ano niya, yung sensor niya. I don't know the exact term doon. No? Yung sensor niya, to capture yung low light. So, yan yung nakikita nyo sa video. Ang ganda nung ano natin, nung video, di ba? At low light, di ba? Nag-expressway tayo. Yan, nakikita nyo sa stage 3. Tapos yan, nakapunta na tayo sa NLEX. Ayan, ang linaw sa gabi. Kasi mas higher yung sensor niya than compared dun sa X5. So, ano pa ba? Okay, yung X5, wala siyang internal storage. Pag bumili ka ng X5, so kailangan mo bumili ng SD card para doon ma-save yung mga video mo. Dahil wala siyang internal storage. So magkano yung SD card? Mahal din yun. Lalo na kung malaking gig na capacity. Ang Osmo, meron siyang internal storage na 128 gig. No? Laki. 128 gigabyte. Tapos, option pa siya na pwede mo siyang lagyan ng SD card na up to 1 terabyte. Meron na ba SD card na 1 terabyte? Laki nun, ha? Yung X5 kasi, napapalitan ng lens. So, once ma-drop mo, di ba? Kita nyo yung lens, so expose na expose. So, doon sa X5, meron siyang ready lens na nabibili. Pwedeng ikaw mismo yung magpalit, no? Anytime. Sa DJI Osmo, wala siyang ganon. Pero ang sabi naman nung binili ko to, ni DJI, meron naman service center. Na dun lang sa service center nila, kaya nilang i-replace. Okay, so share ko na lang sa inyo din kung paano kami nakakapag-usap ni Mrs. Ayan, meron tayong intercom. So yung intercom natin, yun yung nakakapag-usap kami, nagkakarinigan kami. At the same time, yung usapan namin, nare-record do sa camera using yung DJI mic na meron dito sa loob na mic, yung isang mic, then yung isang mic na doon sa helmet ni OBR. Sa JTech, pakita ko na rin sa inyo kung paano natin to ini-edit, no? So, yan yung camera footage, no? Ayan siya. So, nakatutok siya doon sa daan. Kung gusto mo siya makita yung mas wider na road niya, ayan.
So, pwede mo rin makita yung gilid. Ayan. Kung meron kang gustong maispatan dyan sa gilid, pwede rin yung kabila. Ayan. Ganyan nangyayari sa post-editing. Tapos, pwede rin yung mukha mo. Ayan, no? Kita. Pwede rin yung, yung langit. Ayan. Diba? So, total, meron kang full control kung ano yung gusto mong makita. Ayan, namatay siya. Okay, so yun yung ating vlog. So hope na nakatulong ako sa inyo kung ano yung bibili nyo para makapag-decide kayo kung X5 ba or Osmo 360. At na-share ko sa inyo yung kung paano natin to sinetup. Yan, kung paano to naging waterproof. Yan, di ba? So kung meron pa kayo additional question, just chat me lang doon sa ano natin. So sa comment section, so sagutin natin kung ano pa yung mga ibang tanong nyo regarding this camera at doon sa ating vlogging setup. Okay mga ka-JTech, yun yung ating vlog. Again, thank you for watching and see you again my next vlog. Bye-bye mga ka-JTech Moto.